gusto kitang batiin ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bago ko po sisimulan ang aking liham kasaysayan, ay nais kitang batiin ng napakagandang umaga o di kay dapit hapon. Kasama ang inyong mga tagapakinig, magandang araw sa inyong lahat. Ate, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bugtong. Nakatira po sa Sharif Agwak, Maguindanao. 21 years old at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Doha, Qatar. Ate, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa. Ito po ang aking liham kasaysayan. Tatlo po kaming magkakapatid. 2 lalaki at ako ang nag-iisang babae. Pinanganak po kami ng kuya ko sa Cotabato City, pero lumaki po kami sa Sharif Agwak, Maguindanao. Ang bunso naman naming kapatid ay ipinanganak din sa lugar namin dun na sa Sharif Agwak. Ang mga magulang ko ay nagkakilala po sa Cotabato City. Dahil si ina at ama ay marunong po silang magdayunday. Kaya yun, ayaw man ni ina kay ama dahil si ama ay nakapag-asawa na siya ng isang babaeng may anak, isang babae. May anak po siya doon na isang lalaki. Hanggang sa ayaw talaga tantanan ni ama si ina, kaya napagsabihan po ni ina ng hindi maganda hanggang sa itinanan na siya ni ama si ina. Lumipas ang mga taon. Naging 2 na po ang anak ni ina at patuloy pa rin siya sa pagdadayunday. Si ama naman, lumipas ang mga taon, nanganak po si ina. At yun ay ang bunso namin na lalaki. Pero sa kasawiang palad, sobrang 2 buwan pa lamang nang ipinanganak ni ina ang aming bunso, ay pumanaw din. Dumaan naman ang mga buwan. Nagdayunday din si ama sa Cotabato City. Sabi niya kay ina ay 7 araw siya doon. Or 7 araw lang uuwi na si ama sa Sharif Agwak. Ngunit sobra na sa 7 araw si ama ay hindi siya nakauwi. Yun pala ay may babae pala siya noon. Nalaman po ni ina. Nagdemanda po siya dahil ayaw ni ina na makasal si ama sa babae na yon. Umabot ng 1 buwan. Nagtatago si ama at ang babae niya. Dahil hindi sila maikasal dahil hinahadlangan sila ni ina. Hanggang sa isang araw ate ay nagdayunday po si ama sa gabi. Hindi pala niya alam may nakaabang na sa kanya sa ibaba ng stage. Yun ay ang mga kuya ng babae niya. Dahil ayaw nila kay ama para sa kapatid nila. Yung ilang minuto pa lang bumaba si ama. Binaril na nila ate. Mahabang istorya. Ngunit hanggang sa namatay si ama. Alam mo ate LR, 2 years old pa lang ako noon. At si kuya ko naman ay sobra 3 taon nung pumanaw na si ama. Ate, si ina na lang ang bumubuhay o tumataguyod sa amin ni kuya.
Pero alhamdulillah, pinalaki niya kami ng mabuti. At lagi niyang ipinapayo sa amin na kung anuman ang makain ng bawat isa sa amin ni Kuya, ay magbigayan kami at huwag kaming mag-away. At pagalitan kami ng matatanda, hindi kami sasagot dahil hindi maganda yon. Alam mo ate, nahirapan din si Ina dahil mag-isa lamang siyang naghahanap buhay para sa amin ni Kuya. Mahirap talaga na walang tumatayong tatay. Lumipas ang mga taon. 9 years old na po ako at pinaaral din naman po kami ni Ina. Pero ate, sa Arabic. Sa English, kahit grade 1 po ay wala. Pero sa awan ni Allah, alhamdulillah, natuto din naman kaming magbasa at magsulat ng English. Si Ina naman ay nakapag-asawang muli. Pero may duwaya siya doon ate. Pero alhamdulillah, mabait naman ang asawa niya. Itinuring niya kami ni Kuya na parang anak din niya. Mahal na mahal din namin ni Kuya ang asawa ni Ina. Hanggang sa mabilis ang paglipas ng taon, 14 years old na ako. At yun na ang pagdadalaga ko. Nagpaalam na ako kay Ina na ang sabi ko, gusto kong magpa-medical dahil gusto kong mag-abroad. Pero ang sabi ni Ina ay saka na lang bay, dahil napakabata mo pa. Ngunit ate, hindi ko yun pinakinggan. Hanggang sa pumayag na rin si Ina at sa awa ni Allah, negative naman ang resulta ng medical ko. Ilang araw pa lang, ay pumunta na ako ng Davao. Kasama ang recruiter ko, ngunit sa kasamaang palad, sa pagbigay ko pa lang ng papeles ko ate, ang sabi ng taga-interview, pasensya ka na, napakabata mo pa. Mas mabuting umuwi ka para magdede. Alam mo ate, sobra akong nasaktan. Umuwi akong luhaan. Pagdating ko sa bahay, ang sabi na lang ni Ina, o diba ang sabi ko naman sa'yo bay, napakabata mo pa? Ngunit hindi na lamang ako sumagot at hindi na lamang ako nagsalita ate. Hanggang sa sumapit ako sa 15 taon, sa awa ni Allah ay nakakuha din ako ng passport. Alam mo ate, sobrang saya ko noon na makita ko ang passport ko. Kinabukasan, may dumalaw na pinsan ko sa amin. May kasama siyang batang lalaki. Hindi ko akalain na yun pala ang unang magpapatibok ng puso ko. Natawagin na lamang natin sa pangalang Abdul. Alam mo ate, napakasuplada ko sa lalaki. Akala ni Ina hindi ako magkakagusto sa lalaki. Dahil sa pananamit ko pa lang ay panglalaki na. Pero nung makilala ko si Abdul, nagbago ang mga kilos ko. Hanggang sa tuluyang naging kami ni Abdul. Alam mo ate, napakasakit na maiiwan mo ang mahal mo sa buhay. Pero tiniis ko ang lahat alang-alang sa kay Ina at Kuya dahil gusto ko lamang makatulong sa kanila. Nang umabot na ako sa 16 na taong gulang, ay tinungo ko ang Maynila. Nung paalis ako ate, sobrang napaiyak ako. Dahil napakasakit palang mawalay ka sa mga magulang mo. Hanggang sa nagdaan ang mga buwan, dumating na ako sa amo ko sa Doha, Qatar. Alam mo ate, napakasama ng ugali ng amo ko. Kaya hindi ako nakatiis. 28 days lang ako sa kanila. Nagpahatid ako sa agency. Dahil hindi ko na kaya ang trabaho ko.
Pumayag naman sila na ihatid ako. Sa isang amo na naman ang kumuha sa akin. Yun lang ate, pagdating ko sa bahay, nung pangalawang amo ko ay mag-aalaga pa lang ako ng bata. 7 days pa lang pinanganak yung batang yon. Tinanong ako ng amo kong babae kung marunong daw ako mag-alaga. Ang sabi ko, itry ko lang madam. Hanggang sa umabot ako ng 16 days ay nagpahatid na naman ako sa agency. Dahil hindi ko kayang mag-alaga ng bata dahil hindi ako sanay humawak ng bata. Takot ako na baka ano pang mangyari sa bata dahil sobrang liit pa ate. Pumayag naman sila na ihatid ako sa agency. Isang oras ay may dumating na lalaki na sobrang itim. Parang lahing Sudan. Alam mo ate, takot na takot ako. Nakatitig sa akin. Ang sabi niya sa agency, gusto kong kumuha ng katulong na Muslim. Hay nako ate. Sa pagkarinig ko pa lang sa salita ng lalaki na yon, sabi ko sa agency, ma'am, ayoko yan. Ayoko yan na maging amo ko. Nakakatakot. Ang sagot lang ni ma'am sa akin ay huwag kang mag-alala. Ganyan ang mga lahi nila. Ngunit mababait naman. Ang sabi ko lang, ma'am, inshallah, sana nga dito na ako makastay sa kanila kasi pagod na ako ng palipat-lipat na amo. Kinabukasan ate ay binigyan ako ng amo ko ng 50 riyals. Pang-load ko daw. Kaya ayun, tinanggap ko naman. Kasi ang sabi niya, ihahatid kita sa bahay ni mama. May katulong din yun na Filipina. Makigamit ka lang sa kanya ng cellphone. Nung dumating ako sa katulong ng nanay ni Baba, ang sabi ko ate ay binigyan ako ni Baba ng 50 riyals na pang-load ko daw. Alam mo ba ate ang sabi ng katulong ng nanay ni Baba? Bakit mo tinanggap? Ang sabi ko naman, bakit? Kaya ayon, ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Sobra akong natakot. Halos hindi na ako makatulog sa gabi nung marinig ko ang kwento ng katulong ng nanay ng amo ko. Nawala raw nakakatiis na katulong sa kanila dahil ginagalaw niya. Ate, nakaabot ako ng 1 buwan sa kanila. Doon ko na nakikita na kakaiba na ang kilos ni Baba na kung makatitig sa akin ay laging tumatawa. Hindi ko na yun pinapansin. Kinabukasan ang sabi sa akin, marunong ba raw akong magmasahe? Ang sabi ko naman ay hindi, Baba. Sabi niya, alam ko lahat ng Pinay marunong magmasahe. Ganyan sa pagpunas mo sa mga dingding, hinahaplos-haplos lang. Kaya ayun, uminit ang ulo ko. Umalis ako sa harapan niya. Piling ko na bastos ako. Umiyak ako sa kwarto ko. Ang sabi ko, dumating na ang sinasabi ng katulong ng nanay niya. Sobra palang malandi ang amo ko. Nung isang araw nang pinadalhan ko si ina ng pera sa amo ko, ang amo ko rin ang nagpadala noon. Pag uwi niya ay chinek up ko din kung tama ba ang paghulog niya. Ayun, nakita kong mali pala ang letter. Sabi ko, Baba, mali ang isang letter. Sabi niya, halika. Ikaw na lang ang magpila. Ihahatid kita sa bangko. Ang sabi ko naman ay ayokong sumama, Baba. Dito na lang ako. Tapos bigla siyang nagalit. Ang sabi niya, kung ayaw ko daw, ay hindi niya raw yun aayusin. Kaya napilitan akong sumama ate, dahil wala akong magawa. Makalipas ang ilang minuto ay pauwi na kami. Alam mo ba ate, ang sabi niya sa akin, halika,
masahiin mo ako. Bibigyan kita ng 300 reals. Ate, sa sobra kong nainis, ay sinagot-sagot ko si Baba. Pumunta ako dito para magtrabaho ng maayos, hindi para magkapera ng hindi halal. Sabi niya, bakit? Haram ba ang pera na sabi ko? Sabi ko, oo. Para sa akin haram ang pera mo. Hindi ko kailangan ang pera mo. Sahod ko lang ang kailangan ko. Alam mo ba ate, imbis na nakita ko na ang bahay ng nanay niya ay ikinaliwa niya ang sasakyan. Doon siya pumunta sa likod ng bahay ng nanay niya. Wala pa namang ilaw, sabay pinatay niya ang andar ng sasakyan. At doon natakot ako ng sobra. Ang sabi niya ate, sige na, masahiin mo na ako. Wala namang makakakita sa atin kasi dalawa lang tayo. Sabay na tinanggal ang zipper niya at pinailaw ang sasakyan sa likod niya. Ako naman sa mga oras na yun, pilit niyang sinasabi sa akin na halika dito ka uupo sa tabi ko. Ang sabi ko, mamatay man ako ngayon, hindi ako tatabi sa'yo. Alam mo ba ate, para akong nakakita ng ari ng kabayo. Ang itim-itim. Sa pagkakita ko noon, sabay umiyak ako ng napakalakas. Ang sabi ko, please, ihatid mo na ako sa bahay ng nanay mo. Kaya ayun, hinatid na niya ako. Pagdating ko sa bahay, iyak ako ng iyak. Ang sabi ko sa sarili ko, mas gusto ko na lang mamatay kaysa maghahasa ako ng lalaking ito. Kinabukasan, di na niya ako hinatid sa bahay ng nanay niya dahil hindi ko daw ginagawa ang gusto niya. Nakatiis din ako ng sobra 4 na buwan sa kanya. Alam mo ate, sobra akong pumayat dahil wala akong makain sa bahay. Kasi hindi sila namimili ng bigas o kahit anong uri ng pagkain. Kasi mga alaga ko sa bahay ni Baba, doon lang sila kumakain. Isang araw, andyan na naman. Nangungulit. Ang sabi niya, sige na, masahiin mo na ako. Sabay niyang itinapon sa harap ko ang napakapal na pera na dollars. Ang sabi niya, oh, sa'yo yan lahat. Basta masahiin mo lang ako. Ibili ko ng sasakyan yan, pero hindi na dahil ibibigay ko yan sa'yo. Basta masahiin mo lang ako. Alam mo ate, pinulot ko ang pera at itinapon ko sa harapan niya. Ang sabi ko, kainin mo ang pera mo. Hindi ko kailangan ng pera ang nagaling sa'yo. Umiyak na naman ako. Ang sabi niya, alam ko na bata ka pa. Kasi 16 ka pa. Nagulat ako. Nagulat ako sa sinabi niya dahil bakit niya alam na 16 pa ako? Ang sinabi ko na lang sa kanya, Baba, lillahi ta'ala, patayin mo na ako ngayon. Na dahil sawang-sawa na ako sa pagmamaltrato mo sa akin. Mas gusto ko nang mamatay na lang kaysa mahawakan ko pa yan. Umalis siya sa bahay. Ang sabi niya, baliw ka na katulong. Kinabukasan, tumawag ako kay Ina. Ang sabi ni Ina, musta ka na dyan? Musta na rin si Kuya? Ang sabi ko na lang, miss na miss ko na kayo. Ang sabi ni Ina, okay naman kami, bye. Ikaw, kumusta na ang trabaho mo? Hindi ka rin ba pumapayat? Hindi ka rin ba nahihirapan? At doon ate, nagsimula akong maiyak. Nang hindi ko sinasadya. Nabigla si Ina kung bakit ako umiyak. Ipinagtapat ko ang lahat sa kay Ina. Kaya nagkaiyakan kaming dalawa. Maya-maya ay kinatok ko ang pintuan ni Baba. Ang sabi ko ay dalhin mo na ako sa pulis. Dahil yun lang ang alam ko na sasabihin ko kay Baba.
Kasi madalas niyang sinabi na di daw ako pwedeng bumalik sa agency dahil lampas na ako sa 3 buwan sa kanila. At kapag hindi ko daw siya masahiin, ay ipakukulong niya ako dahil hindi ko raw ginagawa ang kagustuhan niya. Magsabi sa mga pulis or sabihin niya daw sa mga pulis na ako ay hindi maayos ang trabaho at magnanakaw daw ako. Yun ang madalas niyang sinasabi bilang pantakot sa akin. Dahil kahit daw ano pa ang paliwanag ko sa mga pulis, hindi din sila maniwala sa isang katulad ko na katulong lamang. Kaya yun ang sinabi ko kay Baba, na ipakulong mo na lang ako kaysa dito ako sa loob ng bahay mo dahil mamamatay ako dito ng gutom. At takot, sagot naman niya sa akin, sige, dalhin kita. Mag-impake ka na ngayon. Nag-impake na ako ng mga bag ko. Nasa sasakyan na kami na ang tanong niya sa akin kung may pera ako. Ang sabi ko, oo. Sabi niya, gusto mo bang umuwi sa akin na ibinili kita ng tiket noon? Sinabi niya yun, sobra akong natuwa ate. Hanggang sa nakabili siya ng tiket. At sa awa ni Allah ay nakauwi din ako ng maayos at malinis ang pangangatawan. Kaya nung dumating ako sa Pilipinas, ay niyakap ko si ina at si kuya. Ang sabi ko ay akala ko hindi ko na kayo makikitang muli. At nung naka-6 na araw ako sa Pilipinas, nalaman ni Abdul na dumating na pala ako. Kaya dumalaw din siya sa amin. Sa mabilis na pangyayari, araw-araw na nag-uusap kami ni Abdul at ang saya-saya namin dahil magulang niya at magulang ko ay nagkakasundo sila. Sobra kaming nagmahalan hanggang sa lumipas ang mga buwan. Sumapit ang May 4, 2011, umaga ng Sabado, nang tumawag si Abdul sa akin na umiiyak. Ang sabi ko, bakit ka umiiyak? Ang sabi niya, pasensya ka na Habibti, na aksidente ako. Akala ko naman na aksidente ng motor. Yun pala ay naaksidente daw siya sa babae. Nabuntis niya. Alam mo ate, sobrang sakit. Napakasakit. Pero wala akong magawa kundi tanggapin ang lahat. Ang sabi niya, huwag daw akong mag-alala. Dahil pwede pa naman daw kaming pakasalan niya ako. Ang sagot ko kay Abdul, oo, papayag ako. Papayag ako na magkaduwaya. Dahil simula pa naman sinabi ko na sa'yo na mahilig ako magduwaya. Pag ako ang nauna, pero ipapangalawa lang ako. Thanks na lang. Yun, pinatay ko na lang ang tawag niya. May 6, 2011, ikinasal sila. Sobra akong nasaktan. At kahit nakikita din ni ina na umiiyak ako, hindi ko namalayan ang pagpapatak ng luha ko. Dahil sa sakit na nararamdaman ko. Mahirap palang mabigo ate. Masakit mabigo, sobra. Hanggang sa hindi nagtagal, bumalik na ako ng abroad patungo sa Kuwait para madali kong makalimutan si Abdul. Alhamdulillah, mabait naman ang mga amo ko. Hindi tulad ng amo ko doon sa Doha, Qatar. Yun nga lang, marami akong alaga. Pero malalaki na sila. Hindi ko pala alam na buntis ang amo kong babae. Pero okay lang sa akin kasi nung nanganak siya, siya din ang humahawak ng bata. Yun lang, medyo pagod ako sa trabaho kasi tagaluto din ako. Hanggang sa umabot ako ng 1 taon sa kanila.
Yun nga lang ate, patago ang cellphone ko kasi ayaw nila na magkaroon ako ng cellphone. Pero alhamdulillah, mababait talaga sila. Dahil doon ate, nabilhan ko din ng motor si kuya. Dahil yun ang matagal na niyang pangarap na magkaroon siya ng motor. Alam mo ba ate, mahal na mahal ko si kuya. Kung ano man ang makaya ko na gusto niya, ay ibibigay ko maging masaya lang siya. Dahil dalawa lang kaming magkapatid at siya din ang dahilan kung bakit napaaga akong magpunta dito sa abroad. Ate, isang beses lang kaming nag-usap dahil hindi ako laging nakakatawag kay ina. Kasi mahirap ang hindi allowed ang cellphone. Tumawag ako kay ina, ang sabi ko, hinulugan ko kayo ni kuya ng pera. At sabihin mo kay kuya na ibili niya ng damit at bagong cellphone. At huwag masyadong magpatakbo ng mabilis dahil marami na ang naaksidente ng motor. At ang gusto ko sa nag-iisang kuya ko ay maging masaya. Sabay sabi ko, ina, nasan si kuya? Gusto ko siyang makausap kahit saglit lang. Sabi ni ina, umalis ang kuya mo bay. Pumunta daw ng palengke ng Sharif Agwak para bumili ng damit. Noong May 2, 2012, tumawag po ang auntie ko sa Dubai. Umiiyak po siya. Ang sabi niya, bay, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Magpakatatag ka. Ang sabi ko, auntie, bakit ka naman umiiyak? Ang sabi niya, bay, si kuya mo, namatay siya kahapon dahil sa naaksidente sa motor. Alam mo ate, hindi ako makapagsalita. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pinatay ni auntie ang pagtawag niya. Hindi rin ako nakapagsalita. Umiyak na lamang ako ng umiyak. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tulog pa ang mga amo ko ng pangyayaring yon. Alam mo ate, nag-iisip ako kung ano ang sasabihin ko. Kung paano ko sasabihin sa kanila na patay ang kuya ko. At ano ang dapat kong gawin. Alhamdulillah, may natirang 400 fields na load. Nakakaya pang i-miss call. Alam mo ate, ang ginawa ko nang magising ang amo ko, agad akong pumunta sa CR. Tinawagan ko agad ang telephone ng bahay. Nag-ring naman agad. Lumabas, sinagot ko. Ang sabi ko, hello. Yun pala, ako rin yung tumawag. Nakita na ako ng alaga ko na umiiyak. Ang sabi niya, mama, umiiyak ang katulong natin. Ayun, naniwala naman sila na may tumawag sa telephone. Lumipas ang mga taon. Naka-finish contract na rin ako ng 2 taon. Umuwi na ako ate. Napakasakit. Napakasakit na makarating ako sa Sharif Agwak, Maguindanao. Nasa pagbaba ko pa lang sa Town East, nakita ko na ang pamangkin ko. Niyakap ko siya. Sabi ko, si kuya, hindi ko na nakita. Lahat ng kamag-anak ko ay naiyak nang makita nila ako doon na dumating sa bahay. Marami talaga ang barkada ni kuya na pumunta doon sa amin. Niyakap ko silang lahat. Ang sabi ko, nasaan si kuya? Bakit siya lang ang hindi ko nakita? Hindi man sila magsalita. Tapos umakyat ako sa bahay. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa nawalan ako ng malay. Ang sabi na lamang ni Inabay, tama na. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi na siya babalik. Hanggang ngayon ate, hindi ko pa rin makakalimutan si kuya. At ngayon, nag-iisa na lang ako na anak ni ina. Hindi ko na alam ang ginagawa ko.
Ang sakit talaga. Lumipas ang 2 buwan. Sa Pilipinas, ay nag-apply naman ako ulit. Dito na ako sa Doha, Qatar ngayon. Alhamdulillah ate, napakaganda ng ugali ng amo ko. Konti lang ang trabaho ko. Insyaallah ate, sana patuloy na silang ganito sa akin. At sa ngayon ay may nakilala na naman akong nagpapatibok ng puso ko. Dito lang kami nagkakilala sa Facebook. Nag-aaral po siya ng Arabic. Mabait siya ate at mapagmahal. Yun nga lang, sobrang playboy. Pero tanggap ko naman na playboy siya. Kasi ganyan na ang mga lalaki ngayon. Lalo pa kung Muslim, dahil hindi ipinagbabawal sa isang lalaki na maging babaero. At lahat naman ng mga payo niya sa akin ay nakakabuti naman. Lalo pa kung tungkol sa Islam, siya po ang naging ustads ko. Sa mga karibal ko, mahigit 10 kami sa kanya. Pero yung iba, hindi nila alam na marami pala sila na girlfriend ng boyfriend namin. Minsan ako rin ang kachat ng mga karibal ko sa account ng boyfriend namin. Akala din nila na boyfriend din namin ang kachat nila. Minsan ate, natatawa na lang ako. Hindi ko talaga magawang magselos. Ewan ko ba ate, mahal ko naman ang boyfriend ko. Sa puso ko, kontento na ako sa pag-uugali. Insyaallah, hindi na sana ito magbago pa. At pinapangarap ko din na insyaallah ay makapag-asawa ako. Magkaroon din ako ng duwaya katulad ni Ina, na until now ay may duwaya pa rin. Apya masakit ikapanduwaya na sobray kapyanin, isambinin lusa akhirat. Apya dako pan mabatalo ipidalo a kapag galuma, atawa ka kapanduwaya na katawang ko'y masakit. O ganad tuba so padtigalanlon, dun tuba so padzabaranlon, kakanata siya paddaman sa dunya, kapadsagad tabo siya. Ate, hindi ito ko na po tatapusin ang liham kasaysayan ko. Sana lalawak pa ang inyong programa, ang buhay mo, buhay ko konektado. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Bugtong ng Sharif Agwag, Maguindanao. Inyo pong napakinggan at natunghayan ang kasaysayan ng ating unang letter sender na si Bugtong ng Sharif Agwag, Maguindanao. Isang maligayang pakikinig sa iyo, Bugtong. 10 ng iyong pamilya at maraming salamat sa kasaysayang ibinahagi mo sa amin sa hapong ito. Sa iyo, Bugtong, kasama ang panalangin ko na sana saan ka man naroroon, na sana patnubayan ka lagi ng mahal na Allah at sana malampasan mo pa ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Ngayon na nag-iisa ka na lang na anak ng nanay mo, naway ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya noon, sana gawin mo pang triple. Dahil wala nang natira sa nanay mo kundi ikaw na lang. Walang kasing sakit ang mawala ng mahal sa buhay. Ngunit, sadyang ganun talaga tayo na dumadaan lamang dito sa mundo. Kaya sana, higit kanino pa man, sana unahin mo ang nanay mo, pangalawa sa Allah. Sa love life mo naman,
Sabi mo nga ay masaya ka na dahil tanggap mo na magkaroon ka rin ng duwaya gaya ng nanay mo. Alhamdulillah, dahil bukas sa iyong puso at kalooban ang sitwasyon ng pag-aasawang tulad nito. Sana maging mas maligaya ka pa at malayo ka sa anumang kapahamakan dyan sa ibang bansa. Sana manatili kang mabait at mapagmahal na anak. Gaya ng nasabi ko nung una, unahin mo ang nanay mo bago itong nakilala mong boyfriend mo. Dahil hindi lahat ng mga nakilala sa Facebook ay totoo ang nararamdaman. Pero kung tanggap mo siya, walang sino man ang maaaring makakahadlang sa inyong dalawa. Maraming salamat sa iyo, Bugtong, sa iyong kasaysayang ibinahagi sa amin sa hapong ito.